Purihin po ang Panginoon. Marami po tayo ngayong gabi. At tunay nga po nakakahamon po yung mensahe ng Sunday afternoon. At tayo po magkaroon po ng effective prayer meeting, maningas. No, dahil nung si Paulo at Silas ay nakulong, nang sila rin nananalangin na sila po ay isalba ng Diyos mula sa kulungan. Pero ang dininig ng Diyos na panalangin ay panalangin po ng church. Kaya salamat po sa bawat isa na naririto. Kapag tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos, buksan po natin sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, isa pong familiar po na parable sa atin, parable of the 10 virgins, na yung 5 ay handa. Naghanda sila sa pagdating ng bridegroom, ang Panginoong Hesus. At yung 5 naman po ay sila natagpo ang hindi handa. No? Basahin po natin ang salita, verse 1 hanggang verse 13. Matthew chapter 25, po muna, verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Ayun, dahil hindi po sila handa, wala pong langis at hindi po magliliwanag yung kanilang pong ilawan, dumating na ang bridegroom at nangihingi sila ng oil. Pero ano pong nangyari sa verse 9? But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Sabay-sabay po tayo. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. At tignan po rin natin, meron po ba niya, Romans 14:12? Ang sabi po ng Bible, kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. No? Ang sabi sa atin, tayo po ay magbantay dahil ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, the Son of Man, siya po ay darating na parang magnanakaw sa gabi. No? Any moment siya ay babalik, at sa kanyang pagbabalik, hindi kagad tayo didiretso sa eternity in heaven. Meron pong pagsusulit na magaganap. Po, kaya this evening, are you ready to give an account? Handa ka ba na magbigay sulit sa Panginoon? Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, sa munting mensahe ito, Panginoon, pagpalain kami, mapaalalahanan kami, Panginoon, na mga nangyayari ito sa aming paligid, Lord, ay sabi ng Matthew 24 ay mga birth pains o mga palatandaan, Panginoon. Any moment, maaari kang dumating. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapaalalahanan ang kahalagahan na kami po'y maging handa, Panginoon. At gamitin lamang ang instrumento, Panginoon Diyos, po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you ready to give an account? O lahat po tayo ay magsusulit pagbalik ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga accounts po ay bubuksan. Para po may isang tao na nag-a-apply po ng loan sa bangko bago siya maaprubahan ng kanyang pong inuutang,
bubuksan ang lahat ng account na related sa kanyang pangalan. Titignan ang kanyang address, kung palipat-lipat ba siya ng address, kung sabay pwedeng pagkatiwalaan, kung marami ba siyang deposit, o puro lang siya withdraw, puro ba siya utang, hindi siya nababayad, o imbestigahan ang kanyang buhay. O titignan yung mga accounts, bubuksan isa-isa. O ganun din po tayo, ganun din po mangyayari sa ating mga kapatid. Na sa pagdating ng Panginoon, tayo po'y haharap sa Kanya. O magbibigay sulit. Ang sabi ng Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. O, kaya ang sabi po ng Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Mga kapatid, ano po, it's either death or rapture. Pareho lang po yan. Maaring mauna ang kamatayan mo o bumalik ang Panginoon na tayo po'y ma-rapture. Pareho lang po yun. Death and rapture is any moment. Death and rapture is sure. Po, ito po'y magaganap. Hindi natin alam kung tayo aabot pa dito sa ating pong pinaka-asam-asam na anniversary. Pero magtatagal pa po ang Panginoon. Yan. Ang sabi po dito, after po ng kamatayan, judgment. Alam natin, ang paghahabol na binabanggit po ng Bible ay dalawang bagay. Una, ang tinatawag po natin Great White Throne Judgment. The Great White Throne Judgment, it is for the unbelievers, for the unsaved. Sa Biblia po may dalawang klase ng tao, ang ligtas at hindi ligtas. Kaya sa gabi ito, ang katanungan, ikaw ba ay nandun ka na ba sa side ng mga ligtas? Tingnan niyo po yung sabi ng verse, tingnan po na sa Matthew 25 verse 31, tingnan po ninyo. Pagdating po ng judgment, it's either death or rapture. Verse 31, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Verse 32, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. There will be a great white throne judgment kung saan po ihiwalay ang ligtas sa hindi ligtas. Malinaw po ang sabi ng Roma 10:13, ang sino man tumawag sa Panginoon ay maliligtas. So tinawag na ligtas, yung nanampalataya kay Jesus na tagapagligtas. Okay, may taong tinatawag na ligtas at hindi ligtas. Kaya be sure, bago dumating ang kamatayan sa iyo, o bago bumalik ang Panginoon, ikaw ay ligtas na. The Great White Throne Judgment, faith, sa oras nito, faith will be questioned. Ang titignan po dito ay yung ating pong pananampalataya. Pag dumating po ang judgment, hindi po tatanungin kung ikaw ay may pananampalataya. Lagi ko sabi ng pastor, hindi faith, ang basihan, hindi faith na kung may pananampalataya o naniniwala ka ba dyan sa Diyos. Ang mahalaga is the object of your faith. Kahit gaano malaki ang faith mo, kung mali ang pinananampalatayanan mo, ikaw hindi pa rin maliligtas. Wala pa rin langit. Na ating pupuntahan. Simple lamang po ang Biblia. Ang sabi po sa atin, ng John 14:6, ang sabi, tinatanong ni Tomas, ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, siya aalis na. Ang sabi ni Tomas, Panginoon, saan ka pupunta? Paano kami makakapunta doon sa nalusyon na sinasabi mo? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 6, akong daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. It is in Christ alone. Yan ang for 31 years na atin pong itinuturo na wala pong ibang pananampalataya mapagliligtas kung hindi yung pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi sa reliyon o sa ating mabubuting gawa. Ang sabi po ng Acts 4:12,
sa kanino man ay walang kaligtasan, sapagkat walang pangalang na isulat sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. O si Kristo lang. Kaya sa Great White Throne Judgment, faith is questioned. Titignan kung anong uri ng pananampalataya, the object of your faith. At dito rin po ipapataw yung degree of punishment sa mga hindi ligtas. The degree of punishment for the unsaved. Pero alam natin, pag sinabi po natin judgment, dalawang bagay po yan. Ikalawa, yung tinatawag po natin Bema Judgment Seat of Christ. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:10, natin. 2 Corinthians 5:10, the Bible says, for we must all appear. Ito po yung sinasabi sa mga mananampalataya na. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. We must all, lahat po tayo haharap sa tinatawag na judgment seat of Christ. This time, mga kapatid, hindi na faith ang titignan dito. Dahil na tayo ligtas na, it is our works. Our works will be questioned. Ang mga bagay na ating ginawa nang tayo naligtas. Mga paglilingkod, mga sakripisyo, pagbibigay, pagkakaloob, lahat po na ating pong nagawa para sa Panginoon ay iisa-isayin po. And the degree of rewards ay ipapaba po. Ang lahat ng ating pong nagawa, may karampatang pong ganyan pala, and this is for the same. Sa mga ligtas po yan. Kaya mga kapatid, isa po itong paalala. Ang sabi po ng Romans 14:10 hanggang 12. Romans chapter 14. The Bible says, but why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at not thy brother? Ba't hinuhusgahan, ba't hinahantulan ang kapatiran? Ang sabi dito, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. So, mga kapatid, the Lord's return is not near. His return is any moment. Mas malapit pa yun sa malapit. Kaya pag sinasabi natin sa mga nangyayari sa paligid, pasama at pasama, nandiyan yung mga palatandaan, sabi mo, malapit na bumalik ang Panginoon. Pero sa totoo lang, any moment po yan. Any moment. Ano po mangyari? Jesus said, ang sabi ng turo ng Panginoon, we won't know the day. Hindi natin malalaman ang saktong araw at oras, but we will know the season. And He described the season like Noah's time. Ang sabi po ng Matthew 24:37, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. At mga kapatid, tayo po ay nabubuhay na sa season na kung saan katulad ito ng panahon ni Noah. Kaya ang tanong sa atin ngayong gabi, are you ready to give an account? Are you conscious about it? Naisip mo ba yun? We have to be ready and conscious about it. As if we are chasing a deadline because the Lord's return is sure. And it is any moment. Ang sabi po sa atin ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2, but of the times, wala po, ugatin po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Walang babala. Any moment. Kaya po titignan po natin, di mang katotohanan patungkol po sa pagbabalik ng Panginoon.
we will give an account to God. Limang katotohanan. Number one, we will give an account to God. No? Hindi sa magulang mo, hindi kay Kuya Boyet, no? hindi kay Brother Marvin, we will give an account to God. Yan po ang sabi ng ating text. Romans 14:12, kaya na ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Direkta po tayo po ihaharap sa Diyos. Hindi po sa kanino man. At sa oras na iyon, ang kapatid, nothing else will matter. Lahat ng pangarap, lahat ng plano mo, lahat ng goals, lahat ng naging problema mo, lahat ng galit, insecurities, lahat mawawala sa panahon na ito. O walang kwenta, mawawalang sa isa, yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo ngayon. All the things that are big deal in your life now will be gone in just a twinkling of an eye. Your problem, your sickness, your investments, all will be gone. It is now between you and God. O, biglang mawawala lahat yan. Naakala natin, mga bagay na iniisip natin na big deal ngayon, na iniisip natin, makapagparibad kaya ako bago ang anniversary o hindi. No? Pagdating na, ang panahon na yan, wala na yung mga bagay dito. No? Kaya salamat po sa mga kabataan po natin na dito po sila lumaki sa church at sa murang edad, marami po na silang i-afford sa Panginoon. Marami po silang nagawa sa Panginoon na dito na po sila lumaki, dito na sila nagkapamilya at nakapagpatuloy sila. Marami sila na masasabi sa harap ng Panginoon pagdating ng panahon niya. No? At salamat din naman po sa ating po mga hindi masyadong bata, sa ating mga senior, na kahit mahirap na, may mga karamdaman, may mga nararamdaman physically, ay nakakapagpatuloy po. Dahil hindi dinig sa ating kaalaman na tayo po'y magsusulit sa Diyos. O, it is between you and God. At alam natin, ang isa pong atleta na tumatakbo, ano po, habang nakikita niyang papalapit na po ang finish line, nag-iiba yung takbo niya. Nagiging excited siya, nagiging mas mabilis siya, napapawi yung kanyang pagod. Kasi alam mo, malapit ang matapos. We will walk and run differently as we approach the finish line. Mga kapatid, tayo po ay faithful sa church attendance. Kaya po tayo sumisimba ng Sunday morning, Sunday afternoon, may prayer meeting pa, may soul winning pa, may choir practice pa. No, lahat ng ginagawa natin, not to impress man, but for the Lord, because we will account to God. We will give an account to Him. No, lahat ng ating pong ginagawa nito, no, sana po, ay lagi po nasa isip natin. No, gano'n mang kahirap, ano po, ano man ang struggle natin, mga kapatid, ito'y ating nagagawa. Tayo'y nagtatapat. Hindi dahil tayo mag-a-account sa tao, o may sisita sa atin, o may magagalit sa atin, hindi. Kaya natin ginagawa ito dahil someday, we will give an account to God. So, marami po Kristiyano ang para ba lipas na po sila sa kanila o palasak na po sa kanila yan eh. Na, ang mahalaga sa akin, ako'y ligtas. Ang mahalaga sa akin, ako'y pupunta ng langit. Komportable na ako ganito. Nakakasimba, masaya sa church. Wala naman sumisita sa akin. But someday, tayo po ihaharap sa Diyos. Number one, we will give an account to God. Hindi sa pagpaninuman. Number two, the accounting starts on the day you got saved. Kaya napakahalaga sa gabi ito, matiyak mo na ikaw ay ligtas na. Wala kayong pagsusulit, kaibigan. Ano po, kung ikaw ay hindi paligtas, doon ka sa great white throne judgment. Tahakulan ka. Doon sa lake of fire. Pero tayo po na naligtas,
Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, ating po buklatin. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Ang sabi po, for other foundations can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Imposible makapaglingkod ka sa Panginoon. No, yung paglilingkod mo sa Panginoon, magkakaroon ng value kung ikaw ay na kay Kristo. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. O mga kapatid, sabi ng verse 15, if any man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yes, so as a life. Lagi ko naalala sa sabi ng pastor, na may mga Kristiyano na talagang nasakit lang sa apoy. Na talagang walang ginawa para sa Panginoon. They are only good for salvation. Pero pinag-uusapan natin dito, ano po, yung paglilingkod ng Kristiyano. Since the day na siya po ay naligtas. Many Christians today neglect yung katotohanan na ito na tayo piharap sa Panginoon as if we own this life. Na para bang tayo may-ari ng ating sarili. Alam niyo po, ang pagbibigay sulit po sa Panginoon ay naihantulad po ito. So parang nagre-report sa school na magkakaroon ka ng progress report sa trabaho. Na parang bang sasabihin mo, Panginoon, naligtas ako noong 2013. Nung taon din na yun, nabautismoan po ako. Na-involve po ako sa choir. Nakapag-enroll po ako sa Bible school. Graduate po ako after 3 years. Nag-involve po ako. Ako po personally, 2018, napunta po ako sa Calvary. Nakilala ko po ang Pastor Ronnie. Tinuruan niya po ako, soul winning, Bible study. Nakapag-assist po ako sa kanya. Nagdadrive ako, Panginoon. Ako po'y sumasama. Involve po ako sa maging salumban. So, i-account mo yun eh. Yung inire-report mo sa Panginoon, yun ang accounting mo. Ipapakita mo sa Panginoon, Sunday school teacher ako. Panginoon, nagtuturo ako ng bata ng 10 taon. Ganito po ang aking ginagawa. Kaya nakakalungkot kung wala kang sasabihin sa Panginoon. Sasabihin mo, naligtas po ako ng 2010. Sa simula, naging active ako. Pero later on, nauso po kami ng Netflix, ito na po napunta yung oras. Hindi na po tuloy ako nakakasimba ng hapon. We will give an account since the day we got saved. Ikatlong bagay, we will be rewarded fairly. We will be rewarded fairly. Ang sabi po ng Bible, Hebrews 6:G, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Mga kapatid, talaga po kung marinig natin ang testimony ng mga kapatiran po dito sa Calvary, yung mga tumagal na po, ay hindi po biro yung sakripisyo na inyo pong naranasan kapag papatuloy. Salamat po sa Panginoon. Dahilan po ng ating pong nagawa para sa Kanya, ang Diyos ay hindi liko. Counted po lahat yan. Nakikita po. Lagi pong naituturo ni Kuya Boy sa Bible study na kahit po magbigay tayo ng isang basong tubig. Tingnan po ninyo, yung maliliit na bagay, hindi rin po yung nakakaligtaan ng Panginoon. Kaya we will be rewarded fairly. Higit pa sa kung anong reward na pwede mong matanggap sa mundong ito. Kaya po, ang sabi ng isang tatay po na aking nakausap, sabi niya, Brother King, sa totoo lang, kung simula, lagi ako natitiso. Sabi niya sa akin, kapatid, Brother King, ako'y matitiso rin. Madali ako maupit. Tapos pag natisod ako, ayoko na sumimba. Pero ngayon, Brother King, sabi niya,
na ako tumitigil. Dahil nare-realize po natin, habang tayo lumalago sa pananampalataya, ma-open man tayo, matisod man tayo, ang lahat ng ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. Ang rewarder natin ay ang Panginoon. Siya magre-reward sa atin. Kaya sabi niya, you can offend me all you want, but I will keep on serving the Lord because I have a God who will reward me. Ang Panginoon po ang magagantimpala sa atin. Kaya napakahirap po na tayo natisod sa tao tapos ang tatalikuran mo ay Diyos. Sa tao ka natisod tapos Diyos ang maapektuhan. Ang Diyos po natin ay magagantimpala sa atin. Siya po'y mabuti sa atin. Hindi po maaalis po yun. Talagang kasama po yun sa ating buhay na tayo po'y natitisod, nasasaktan, nagdaramdam. Pero lagi po natin isipin, any moment, tayo may harap sa Diyos. Ika-apat na bagay. Number 4, the accounting is based on your gifts and talents. Ang pagbibigay sulit ay ayon sa ibinigay na kakayanan, talento, even possession ng Panginoon sa iyo. Nung ikay nabubuhay pa. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:8, sabi po doon, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa. So nagpapakita po yun ng mga kakayanan. May tagapagdilig, may tagapagtanim, may taga-awit, may tagapagturo, mayroong tagapag-ayos, tagapag-organize, may taga-facilitate, may taga-assist sa pastor. So iba-iba po yung ating pong talents, iba-iba po yung ating kakayanan. Kaya alam mo yung kakayanan mo na binigay sa inyo ng Diyos at hindi mo naman ginagawa, yan po ay ipagbibigay sa inyo po natin sa Kanya. Alam mo na kaya mo magturo, alam mo na ikaw ay madali makapagdala ng bisita. Noon, madali sa iyo mag-invite, pero nagsama ka na. Hindi mo alam, yun yung talent na binigay sa iyo, yun yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Na madali kang maka-attract ng tao. Kaya, titignan mo, ito yung binigay na kakayanan sa akin ng Diyos. Kaya, diyan ka magsusulit sa Panginoon. Kaya huwag ka mag-focus din sa talent na hindi naman sa iyo binigay. Huwag ka mag-focus doon sa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya makikita din po natin, doon po sa same chapter ng Matthew 25, yung pong parable of talents, makita natin binigyan ng 5, binigyan ng 2, at binigyan ng 1 talent. Anong ginawa ng unang 2? Binigyan ng 5, na-doble niya. Binigyan ng 2 talent, na-doble niya rin. Yung binigyan ng kakaunti na nga lang ang kanyang obligasyon. Siguro, busy siya, marami siyang anak, siguro, naging single parent siya, kaya konting lang yung talent niya eh. Pero iisa na nga lang, pinabayaan niya pa yung kanyang munting nagagawa para sa Panginoon. Kaya kapatid, kung marami man pong hindrances para tayo makapaglingkod sa Panginoon, at kung may munting kang nagagawa para sa Diyos, mahalin mo yan. Yung munting nagagawa mo at diyan yan palalaguin ng Panginoon. Hindi yung isang talent dahil mas mahina siya. Hindi mo ganoon. Depende sa sitwasyon natin. Kaya kapatid, kung nilagay ka ng Panginoon sa ministry na yan, nagagamit mo ang gifts mo, ang talent mo sa ministry na yan, huwag mo yung bali-balagin. Kung ikaw ay nagtuturo ng mga bata, mahirap magturo ng bata. Halin mo yan. Kasi yan yung gift na binigay sa'yo ng Panginoon. Huwag mong pagsawaan na pag-aralan yung mga lesson. Bago ka magturo, huwag mong pagsawaan na ipag-pray sa isa yung mga tinuturuan. Dahil tayo po'y mag-a-account sa Panginoon sa ating mga kakayanan. At panghuli mga kapatid, the question, are you ready to give an account? Dahil tayo naniniwala na ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak at ang pagbabalik ng Panginoon ay any moment. Kaya panghuli,
based on your church involvement. Mga kapatid, alam natin, si Kristo ang head at ang body ay ang church. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Haharap ka sa Diyos at tatanungin ng Panginoon, anong klaseng miyembro ka ng Calvary? Ano ang nagawa mo para sa iyong church? Ikaw ba ay lagi na lang pagigatan? O ikaw ay isang miyembro na nais lang mag-contribute? O yun po ang tatanungin, kapatid. Lahat ng iniisip natin ngayon, mga bagay na yan, na nakinig sa ating paligid, mawawala lahat. Inadmit ni naman ay, at tayo harap sa Diyos. At yan ay tatanungin sa atin. Ang sabi ng verse 8, Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Yung ating pong pagpapagal, paglilingkod through the church, yan po ay ating pong ipagsusulit sa Panginoon. Okay, sisiya sa atin po yan. Kung anong ating mga na-contribute, po, tayo ba ay laging na lang natanggi? Tayo ba ay lagi po tayo involved sa ministry? Kahit nahihirapan? Ayun po. Kaya sa paghuli, what should be our response to the truth of the Lord's return? What should be our response? Tatlong bagay lang po. At mabilis na po. Number 1, we are to be watchful. Kaya po yung nagsabi kanina sa ating text, tayo maging handa, maging mapagmasid, watchful, to be aware and to be alert. A watchful Christian is a responsible child of God. Pag ikaw ay watchful, alam mo, na aware ka na any moment, mawawalan lahat ng ito, mawawalan ng sa-isay lahat ng ating mga pinag-iipunan, lahat ng ating mga pinag-pray, mithiin, trabaho na yan, iiwanan po natin lahat yan. At aware ka na pagtas ng lahat ng ito, may Diyos tayong harapan. We are to be watchful. Number 2, we are to be active in the ministry. And we are to be living sanctified lives. Papalayo sa kasalanan. Mga kapatid, kaya nga po mga kapatid, ngayong sinasabi natin na maaaring dumating ang Panginoon kasi wala na pong ibang hinihintay. Sa prophetic calendar kung hindi pagbabalik ng Panginoon. Ayun na lang po yun eh. Kaya ngayon pa ba tayo kakikitaan ng disunity, ng mga conflict? Any moment, the Lord might return. Basahin po natin sa panghuli, Romans chapter 13. Yan, buklatin po natin. Romans chapter 13, meron din po dyan, 11 to 14. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent, the day is at hand. Ganun kabilis yung pagbalik ng Panginoon. Natulog ka lang, kinabukasan. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Lahat ng ito'y lilipas, mga kapatid. Are you ready to give an account na tayo po'y magsusulit? Maghahayag po tayo sa Panginoon na ating mga ginawa para sa Kanya. Haharap pa tayo sa Kanya na tayo po ay nasa kasalanan, na tayo po'y nakapokus sa pagkatisod, na tayo nakapokus sa mga negative na ating nakikita, o tayo po'y haharap sa Panginoon na aware tayo na siya'y darating. O tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Ngayon Diyos, salamat po sa paalalang ito, Panginoon. Any moment na ikaw po na aming tagapagligtas ay ibabalik. Panginoon, pagpalaan pong
bawat isa na ma-realize, mapaalalahan